Good evening. It is first day of August. Thursday. Yeah. Uh, month end kahapon. So yun. Tingnan natin yung mga month end. Dollar. Sa mga month end. Ganda na ito. Ganda na ito. Dollar. So, para siyang may range. Tapos pababa. So, meron ka ng weakness. Price weakness sa dollar. US oil. Ayan, mahalaga to. US oil, dollar. Natapos siya ng month-end ng bearish. Bearish yan. Tapos kung magbe-break siya ng mga support, it's all goods. So good. Gusto natin bumaba to. Oil and dollar. Ang project natin is bababa siya. Yung dalawang yan. Gusto natin bumaba siya. DXY and USR. So, Bitcoin naman. Sa Bitcoin meron siyang range. Month-end indecision. Pero green. So yung next month, itong August, yung magde-decide na yan. Kung ito green, pupunta yan dyan. Pero kung yung red, pupunta dito. It is the decision month for Bitcoin. KCI, ito yung magandang ginawa ni PSP for the month end. So, itong Doji. Uh, di siya Doji, Hammer, Cross. Cross siya na upper. Nag-confirm to. Itong next candle, tapos ang laki ng volume. Sa monthly, maganda yan. Bullish yan. Tapos, first day of August, meron ka na agad 1%, 1.13% gain. So, yan. Sa monthly, mahalaga to. Itong doji na to, tapos low volume. Tapos yung followed by this green candle. So, dahil August, ito yung ghost month daw. Kasabihan lang ghost month, masama yung market. Sa China, mga Chinese, sabihan nila yung ghost month. Bawal kang kailan ba ang ghost month. Yan, ghost month. Here starts August 4. Tapos matatapos siya ng August 18. September 2 pala. Ayun. So, bawal ka dyan magsimula ng negosyo and bawal kang magtapos ng negosyo. It's a dull time for the businessman. Sa mga Chinese, yan, Ghost month, Hungry Ghost.
So one thing is that uh, last administration, dikit tayo sa China. Current administration, we're dikit sa Western, US and Europe. So yun na yun. And this August, magkakaroon tayo ng rate cut news. Ayan, rate, Tuesday, economies, rate cut still possible. Ayan, kahit may bagyo daw, kahit may bagyo, rate cut, rate cut. So today, ito, Bank of England cuts interest rate. So nauna si Bank of England mag-cut kaysa kay US, kay Federal Reserve. Kay Federal Reserve kahapon, hindi sila nag-cut. Uh, pero dovish yung tono ni Powell, si Jerome Powell. Then imagine scenario of 0 to severe cuts this year. Ito, interest rate could come as soon as September. September yung schedule. Um, First time to na announcement ni Jerome Powell sa public na yung tono niya talaga 100% dovish. So ito, tignan natin kung FedWatch. So ito ay isang guide lang naman. Hindi siya yung technically. September. So meron na tayong 80% na 25 basis points. So tapos November, another 25. Higher yung another 25. December, so another ulit. 450. Oh, another ulit yung higher. So 3 rate cuts. So ang tingin ko dito, bakit si Powell hindi siya nag-cut ng July? Kasi mag-iiba yung tono niya next month. Ang tono kasi nito nung nakaraan, uh, 2 rate cuts lang, which is 50 basis points. Yun lang yung expected nila for this year, 2024. Ngayon, pagdating ng mga economic data in coming months, bigla yan magkukumahog, magkakat na naman ng mas mataas sa 50 basis points versus the plan. So, ang plano nila is 50 basis points lang for this year, 25 sa September, plus 25 December. Ayun. Ngayon, magkukumahog yan, magre-rate cut na naman ng panibago yan. So, hindi ko lang alam, bawat itong buwan na to, September, November, December. September, sure na yung 25. Ito, hindi ko alam kung tag-25 yan. Pero sigurado yan, magkakaroon ng rate cut yan sa dalawang yan. November, election sa US. So, after the election ng US, magbilang ka ng 1 quarter, sasama yung stock market sa US. 1 quarter to 2 quarter. Biglang uh, bababa na yung ng stock market ng US. So, yun. Tapos kanina may economic data sa US. So, ito. Jobless claims. Yeah? Tumaas. Initial jobless claims. 249. Laki ng jump versus previous one, 235. Laki. So, yun yung mga economic data para mapilitan si Jerome Powell na magkumahog yung rate cut. So, yesterday, meron din data na maganda. ADP. ADP, non-farm employment. So, bumaksak yung private payrolls. So, maraming nawala ng trabaho sa private sector, non-farm. So, yung job market, dehado na. Dehado na yung job market. So, mapipilitan si Powell na magrambo ng rate cut. Hahabulin yun. Kasi ang dami na nag-rate cut na bansa na nauna pa kaysa sa US. So, yun yung macro.
Mhm. Bangkok, England, ayan. So, jobless claims, grabe. Taas yan, highest since June. So, may mga monitor ako dyan. So, meron tayong measurement dyan. Market. Ayan. 249. Oh. Job market sa US, yung nawawala ng trabaho is going upward. Maangat every month. So, from April 40K, 40K yung wala. Kasi ito yung 360 signal yan, recession. Nawala. Bakit siya nawala? Nawala. Paano natin babalik yun? Hindi ko alam. Yan, check. Hindi tayo sa check. Bakit nagkaganito? Ayan, nabalik na. Ayan, basta pumitik ng 360, it's a warning for a recession in US. So, ito pa isa. 10 years and versus 2 years yield. Pag umabot dito. So, yun yung mga signal. So, may expected tayong rate cut this August. So, yun yung pinaka major catalyst for PSE, yung rate cut. Tapos, nauna na, yung the rest, mga first word, nauna na, yung rate cut. So, yun yung latest is yung job market. So, yun, um, job market sa US. Pipilitin talaga to, mag-rate cut. And farm, unit labor ko, bumaba din. Yung struggling na. Struggling na ang job market sa US. Kung tayo PSE, so, yung example ko, ano yung nakikilari.
Ito yung lockdown, March 19 yung announcement. Ah, pero nag-recover yung market. So yan, ang market structure ni Jollibee, may malaki siyang sideway trading range. So dito may sellers dito sa 260, may buyers dito sa 200, 192 to 200. Kahit sabi mo ng 200. So yan, merong uptrend, yung uptrend line sa break niya. So initial support ito. Secondary test ito, 192. So ang maganda dito, hindi siya bumubuo ng downtrend channel. Ayan, kuwari, ayan, wala siyang downtrend. Pag-break yan, pag ganun. Another higher, lower low indicates na bearish yung market structure, mahina. Wala siyang ganitong downtrend. Meron siyang sideway market. So, kamukha nito is reaccumulation. Meron kang whiteout. Ito ang pagdikit. So, so, nandito na tayo sa test. So, papunta na tayong phase D. So, sign of strength. Drawing to phase D. Ma-confirm yan kapag ito. Trade another high rise. Ganyan. Hindi naman ganyan katagal. Mabilis lang. Ayun yung confirmation na reaccumulation. Then, ito kasi liquidity sweep ang tawag. So yan, meron ka ng ping, parang ping pong yan. Trading range. Pag umangat yung price dito, may nagsisell. May sellers. Ito na yung liquidity sweep or tinatawag na fake out. So, marami siyang makukuha liquid ng operator. Marami siyang kukuha na liquidity. So, meron dito strategy na pag nilagay mo sa 1 hour time frame, may makikita ka na nag-failed trade. Ito yan. Dito siyang triangle. Nag-break sa baba. So, ito na exit. Kasi malaki volume nito. Ito sa 4 hours. Solid. Solid yung increasing yung volume. Tapos breakdown. So, meron tayong order block dito. Yan. Meron pa ulit. May ulit yung operator sa triangle. May triangle ka ulit dito. Mahilig talaga siya sa triangle. So, itong market structure na to, isa siyang accumulation phase. So, baligtad naman siya na triangle. Nag-breakout siya sa taas. Ganda niyan. Pinakamaganda dyan yung volume. May laman. Kahit sa daily. 2 days above the average. Yung volume increasing. Ngayon, meron kang pwede ulit itong gawa ng trading range. Meron ka dito sellers. Hmm.
Pagbaba, may buyers dito. Tapos pag angat dito, may sellers ulit. Itong long red. Gawin natin itong sellers ko. Bakit ito yung key zone ng sellers. Explain ko mamaya bakit siya. So dito may demand. Buyers. So dito, focus ka dito sa market structure na to. Alam mo nang sideways siya, trading range. Ito dito magpo-focus. Dahil meron ulit siyang trading range. So yun yung mga magagandang pasukan pag meron na siyang sideway market or trading range. Kasi yung uh, risk niya is mababa lang. Kung may buyers dito, kasi lang 10% ng range. Bumili ka dito, meron kang 10% loss. Pero syempre, dikit. Wala. Syempre, dito ka nabibili. Dikit malapit sa buyers din. Sa demand. So, ito yung key zone bro. Noon, pinapanood ko to. Nag-break kasi ito eh. Nag-break yung buyers. So, ito yung break. So, ito. Meron kang tinatawag na liquidity grab. Tingnan nyo yung date. June 21. June 21. Data breach yan. Data breach. Ano natin yung date? June 25. June 25. Date na to ah. Meron pong June 21 din. Bakit kasi hindi ilagay yung date? Pero page na to. 23. Meron to exactly June 21 na date. 24. Ayan, June 20 ah. The Bitcoin Connect team was notified that alleged breach na giant. Ano, June 20, di ba? Pinost siya. So, bearish yung balita. And then, reaction ng market, June 21, na-break niya yung buyers. Pero nagkaroon siya ng V-shaped recovery. So, yun, sell on news or natawag na liquidity grab or spring with timely revive news. So, yun, nagkataon lang ba yan? Siyempre, hindi. Ayan, June 20. Sumalat yung balita na yan. So, kinuha niya yung liquidity. Kasi kung nakabili ka dito, nakabili ka dito, bumili ka dito, bumili ka dito, bumili ka dito, sa tabi mo dito ka bumili, nabili mo tong bottom, may nakita kang ganitong news, mapapasell ka niyan. Kasi pwede yan, bumaba pa dito, sa 200.
Itong buyers sa 202, sa 192. Ngayon, kaya maganda. Kung meron kang ng bodega dito, sa loob ng range, tingnan mo yung reaction niya the next day, o sunod na araw. Ano yung market, ano yung price action niya the next day. So, na-invalidate niya itong bearish na to. So, liquidity reserve siya. So, V-shaped recovery. Tapos itong T-zone natin ng sellers. Kasi dito nagmula yung buyers. Sellers eh. Para ma-break niya itong buyers. So, ito yung T-zone. Kailangan ma-break niya yan. Pag na-break niya yan, ibig sabihin, change of character. May naka-break siya ng sellers. Yung price action, na-break niya yung supply zone. So, indicate na may malakas yung strong yung price. Tapos nag-retest. Ito. Ito yung T-zone naman sa buyers. So, dito na ang start ng position. Itong kandila dito. Tapos confirmation, pwede ka mag all in na. Ito, today. Yung closing na yan. Pwede na yung i-close mo na yung position mo. Lagyan mo na ng laman. So, fully allocated na sa tawag. So, yan. So, pag sa weekly, ang ganda niya. Ganda niya. So, ang ganda ng candle sa weekly. Meron kang doji. Tapos, increasing volume. So, meron na lang one day before the week close. So, sa daily, ganda na ito. May breakout sa triangle. So, yan. Ano yung ugali ni Jollibee pag nag-breakout sa triangle? Nag-order block. So, wala nang babalikan. Mark up agad. Mark up. So, yan, mark up na yan. Hanggang dito, nilakas siya. Or even break it. Tapos retest. Kasi liquidity sweep na to eh. So, gagawin yung liquidity run. Yung tinatawag na liquidity run. Ang possible na next move niya, nag-break na to dyan. Angat yan. Tapos, retest sa dito. Saan puro higher high, higher low na next. So, ito, i-break niya. Tawag dito. Pag na-break niya tong dito, liquidity run. So, yung mga naiwan niyang position dito, kunin niya lang sa status. So, I'm looking at a new 52-week high. Yung 52-week high. Possible niyang ma-break ito. Yung dati all-time high. So, gagawa siya ng bagong all-time high. May ganun ugali kasi si Jollibee. Ito. Meron siyang sideway market. Tapos, retest. Markup retest. So, yun yung possible. Isang markup na matindi. Then retest. Ayan. So, yung accumulation nito, until below here, 240, sabihin natin 240. Maganda mag-accumulate. Pero dito pa rin, ito mas maliit. Mas maganda dito. Pero kung mo hindi na sa babalik, huwag mo nang palagpasin yung price umangat dito sa sellers ng 240. So dito, ang tawag ko habol na position. Kasi dito yung maganda eh. Sulit ko. Dito yung sulit na positioning. Pero dito, pwede pa yan. Pero pag lumagpas dito, habol na talaga. Kasi mabilis lang yun. Yung markup na yan. Mga ganito. Yung mga ganitong move. Mabilis yan. Volatility ng presyo. Pipitik pataas. Nag-volatile na siya.
Ayun, yun. Pag nakita nyo yung reaccumulation, yan, reaccumulation, tapos markup na yan. So, isa pa example. Ang like of, pag meron kang accumulation test na nakita, yan. So, nandito na sa Jollibee. Pupunta na siya sa page, sa smart up ulit. Pwedeng pullback, sideways or sideways, sa smart up ulit. Dalawang markup. Tapos yan na yun, tapos na. So, yun yung kay Jollibee. Pag kinumpare mo siya kay Ali, nandito pa lang si Jollibee. Ito itong smart up. Si Ali, pwede pa itong bumili hanggang hindi maangat lumalagpas sa 30. Sabi na 30. Nag-retest eh. Pero ang sulit niya talaga dito sa baba. Itong McDo, parang letter M. Letter I, ano nga bang tawag? May trading system dito. Harmonics. Ito, harmonics pattern. Yeah. So, another theory yan ng trading. So, yun yung nakita ko ay Ali. Nag-letter M siya. So, yan. Kung papasok dito, okay pa naman. Pero mas okay dito sa letter M. Yan. Yun yung comparison kay JFC. Kasi dito kay JFC, mas dito pa siya sa trading range niya versus kay Ali. Ito yung trading range niya. So, sana yung mid nito. Doon nag-position. Pero dikit pa naman, so pwede pa yun. Pagdating kay PSE, tingin ko na to melt on top. Melt up. So, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Series na yan. Dadandahanin niya basagin yung mga supply zone. Tawag doon ay melt up. So, parang ginawa niya Dow Jones. Track natin yung kay Dow Jones. Ito yung melt up niya. Ito, melt up. So, ang babaw lang ng mga higher low niya. Tapos, may range siya ulit. Another markup ulit yan. So, si PSE, nandito pa lang. Pero yung susundan niyan kung anong ginawa ni Dow Jones. So, yun kaya sulit niya yun sa PSE. Yan, markup. Another markup. Yan, example to JFC. So ngayon, itong isa sa sulit din. Masulit to kaysa kay JFC. AEV. Conglomerate to. So, yan. Meron siyang sell off. So, yan. Ito yung may buyers dito. Sana yung low ng COVID. Ito yung low ng COVID. So, yan. Test. So, dito may buyers din. So, yung TA ko, nag-identify lang ng support and resistance. Supply and demand or sellers and buyers.
kung saan sila bumibili, tapos saan sila nagbebenta. So, panoorin mo lang yung ginagawa ng operator. Ayan. Diba? Sa weekly. Weekly chart. Meron kang range dito. Ano natin? Sa feed. Ayan. So, ito na yung consider na mitigation. Yung mitigate yung orders dito. Ayan. Depende kung saan na tatamaan yan. Pwedeng hanggang dito eh. May mitigate yung mga orders na naiwan. Ayan. So yung buyers niya na breakdown. Laki, solid na rin sa weekly. So void na yun. Laki ng volume. So break niya with high volume. So legit na breakdown yun. Ngayon, nag-fail siya dito. So meron tayong failure. Meron dito ng sellers. Ayan, ang break naman niya sa baba. So yan, at kung ginagawa niya, ano kung ginagawa ng market structure. Ayan, sulit kasi ito. Dahil nakadikit na dikit sa buyers. Ayan. Meron ka ditong higher high than this one. So ito, pwede itong retest equal low. Secondary test. Ayan. Selling climax. So, gumamit siya ng automatic rally. Tapos secondary test. Ngayon, expect na it will test another supply zone. Ito, test niya, naangat yan. Tapos bababa, higher low sa series na yun. So, gaano kabilis? Ganito kabilis. Malakas to sa AEV. Ayun, ginawa niya dati. So, pwede niya ulitin yan. Ah, hanggang makarating dito. Tapos benta. Benta, buy. Mukhang ganun ulit yung DNA. Tawag ganyan DNA na render. Mukhang pares lang yan. Gagawin niya dito. Ilan ba to? 27%, 2780. 2780. Wala ka naman. O dito, pwede na. Dito na siya mauntog. Flip zone. Ayun. So ito yung sulit na isa. AED. Dahil nakaka-dip ka sa buyers. Ito yung buyers. Ayan. Anong risk appetite mo dyan? Pasok yan sa 2%. So yan, 2%. Yan, 2%. Initial. First tranche of buying of accumulating. Pwede mo na gawin dito. 35.55. Tapos ang ganda ng risk mo. 2% to pasok. 2%. Kaya pag nakita mong malata yung price action, kung walang bumibili dito, sa 35.05, tapos na-break niya na yan, tapos wala pa rin appetite yung buyers. So yun na yung stop loss within 2%. AEV, tapos AC, dalawang conglomerate na malaki. Ito, silang dalawa yung mga nasa solid. Ang laki ng trading range. Buyers, sellers.
Ito, marami nagsiswing nito eh, tawag swing. Laki kasi ng range niya. Swing trade lang. So ito, so ang mahalin tulad siya, itong market capture na to, ito dito. Meron kang trading range na maliit. Kasi ang ganda na rin, ang ganda rin ng risk appetite nito. Pasok sa 5%. So yun, maximum ano na yun, maximum tolerance of risk is 5%. So ito, Doji, ngayong week, magde-decide niya yung week niya. So ang tingin ko, maganda to. Yung ginagawa niya, puro range. Ayun, gumagawa siya ng mga range. May mga trading range siya. Tapos, slowly going up. Ginawa ito yung video. Dahan-dahan siya umangat. Tapos, biglang isang impulsive move na malaki. So, ganito yung market structure. Katulad ng kay BDO. Ayun, maliliit. Mahangkalo. Impulsive. Bibiglayin ka na lang. So, yun. AEV, AC. LTG. Maganda rin yung LTG. Kaso nawala na, na-miss out ng opportunity. Nag-breakout pala. Nag-breakout dito. AP na lang. AP ito. Maganda na. Sa baba pa. Ayan. 2%. 3%. Pasok. 3%. Increase sa appetite. It's all good. May downtrend channel ka dyan. So, yung pwedeng downtrend channel na yan, accumulation yan. Tapos, AP pa naman. Ayun o. Ito nyo yung DNA niya. Mahilig siya mag-ganito. Tapos, impulsive. So, ito malaki to. Malaki rin kaya ito. Kaya mahilig yan sa malaking ganyan. Ginawa na niya AP yan. Ah, bull market talaga. So, pwede niya ulit gawin yan dito. Mahilig ito si 80 sa ganyan. Matagal siya bumalik yung retest niya. Pero pag recover niya, yung passive na malakas. Expected to yung passive na malakas siya. Be-break niya to. Siyempre, retest siya. Big zone. Ayan. AP, AEV, AC. Avoid this power. Uh, avoid this power. Alacort, AEV. Sila yung mga sulit ngayon na bodegahan or i-accumulate. JFC pwede pa rin naman. So, may padadagdag pa ba ako dyan? JFC, AEV. GT Cup. Oh, GT Cup pwede rin para ito. Yun, sa first lineup sila. Pero doon muna. Hmm, may news. May news. Yung latest news natin ito. Jobless claims. Ang dami. US market. Ang bota na US market. Doon na nyo, kahit marami yung nawala ng trabaho, green pa rin ang US market. Okay? Kasi nga, magre-rate cut pag dumadami yung nawala ng trabaho. It will push the Federal Reserve to decide a rate cut.
Ayun, 9:30, open na. Volatile na yan. Global market, volatile na. Oh, Philippine, MSCI, opening positive today. So, second day, positive. Kahapon malaki, 1.2%. Dami foreign. Natin yung oil. Yun. Si gold pala, yun. Higher high, higher low. So, hindi pa pagod si gold. Bibiyak siya ng mga resistance. Ito, Bitcoin. Kapag ito, ito, nag-break to. Patay ito, ipupulutin itong halit ito. Pwede ulit dito sa mga buy zone. Tapos swing high. Pwedeng break na ulit. Or double bottom, break na sa taas. Yun. Good night. Thank you for listening. Bye-bye.